Welcome po sa Tito Manny TV. Sabi sa isang nabasa kong post sa Facebook, ang daming interesting issues ang mga Duterte. Pati private part ni Digong pinag-aawayan sa SOCMED. Ako hindi ko pa napapanood itong sinasabi nilang pati daw private part ni Digong ipinakita nila sa social media. Pero itong mga nag-aaway-away na to ay puro DDS. Sabi nga sa isa ko pang nabase, si Baste Duterte, suportado yung bagong jowa ni Duterte at tinatabla si Hanilet at Kitty Duterte na nag-IG story din. Si Salvador Panelo, sinabing wala siyang believe sa Duterte Youth at hindi daw maganda mga track record. Si Maharlika at Harry Roque, kaaway si Crisette Laureta Chu at Trixie Cruz Angeles dahil sa issue ng pera at sino daw tunay na supporter ni Tatay Digong. Naku, mas matindi pa ang DDS Civil War kesa sa Uniteam Civil War. The good thing is, a house divided cannot stand. May the house of Duterte continue to fall. Ito po ay post ni Jesus Falsis. So, nakita nyo na ang kampo ng mga Duterte is crumbling down. Gumuguho na paunti-unti. Then may kasabihan po tayo, united we stand, divided we fall. Hindi nga ba yung unity na inaasahan natin that will unite the nation and unite all of us ay naging divided mula nung kumawala si Sara Duterte sa unity. Nagkaletse-letse na ang takbo ng bayan dahil sa panggugulo ng mga Duterte na matagal ko nang sinasabi, umpisa pa lang, planado nila yan na talagang guluhin ang bansa. Bakit? Dahil gusto nilang iupo si Sara Duterte sa pagkapresidente. Simulat sa pool pa lang, lagi kong inuulit, nag-uumpisa pa lang ang kampanya noong 2022, nagpakalat na ng intriga si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ating presidente ay bangag, adik, ngiwi, at gumagamit ng mga pinagbabawal na substance. At ito daw ay isang weak leader. Ngayon, after 3 years, napatunayan ba nilang weak leader si PBBM o pinatunayan ni President Bongbong na nagkamali sila ng akala kay President Bongbong Marcos? Masyado nilang in-underestimate si PBBM. Minaliit nila ang kakayahan ni President Bongbong Marcos na kahit yung kapatid niya na pinagdududahan na nga ng marami kung talagang kapatid itong si Amy Marcos, sinisira ang kanyang kapatid. In-underestimate ni Amy Marcos si President Bongbong Marcos na akala ni Amy kapag siya ay kumampi dito sa mga Duterte, mapapadali nilang ibagsak si President Bongbong dahil nga naman kapatid mismo tinalikuran ang kapatid niyang presidente at kumampi sa kalaban? O, hindi kaya nagsisisi ngayon si Amy Marcos? After 3 years, presidente pa rin natin si Bongbong Marcos. Yung kampo nila. Nakakulong si Kibuloy, nakakulong si dating Pangulo, nahuli na si Teves at susunod na sila Harry Roque. May nakaambang warrant of arrest kay Sara Duterte, kay Bato de la Rosa. May impeachment trial pa si Sara Duterte. May mga kaso pa na siguradong paparating dahil nga ang ombudsman pinasasagot si Sara in 10 days tungkol sa mga kinasasangkutan niyang mga anomalya. So, pabagsak na po talaga. The Duterte boat is sinking. Ayan na nga porke nakakulong na si former president, wala na. Pati sila nag-aaway-away na. At hindi ba ang pangit ng mga issue nila? Pati private part daw ni Digong pinag-aawayan sa SOCMED. At meron pang issue sa pera. Ano nga ba itong issue ni Maharlika, ni Harry Roque, at naging kaaway nila si Crisette Laureta Chu at si Trixie Cruz Angeles? Panoorin nga po natin yung mismong video ni Maharlika. Nagbayad na ng retainers ng lawyer's fee? Umatras kayo? Bakit kayo umatras? Kung talagang gusto niyong labanan ang mga bangag, kung gusto niyong labanan ang mga matos, Crisette, sumagot ka. Trixie, sumagot kayong dalawa. Huwag niyong i-deny na kinausap niyo si Harry Roque. Naampatin ako. Anong sabi ko? Narinig mo naman yung boses ko, Trixie, di ba? Ako, nag-okay na tayo. Huwag niyong ibahin ng kwento. Dahil hindi kayo mananalo.
sabi ni Harry Roque sa inyo? Sabihin kay Alpot, kausapin si Maharlika, at ayusin even before the kaguluhan. Oh, gusto mo, di ba? Gusto nyo kasama kayo sa meeting? Bakit kayo kasama sa meeting? Wala naman kayo sa issue, wala naman kayo, hindi kayo naka-witness. Duwag pala kayo eh. Puro kayo pahaging. Tangay na pangalanan nyo ko. Puro kayo pahaging kadyutahan. Nagmamakaawa kayo sa akin. Through Harry Roque. Naampatin yung bunganga ko sa social media. At si Alpot, pinoprotektahan nyo. Dahil si Alpot Tera ang nagbibigay sa inyo ng access noon kay Pangulong Duterte. At si Alpot Tera ay traidor. Pinicturan ang lahat ng kaletsihan. Di ba? Pinicturan, yung kaletsihan niya, binaboy niya Pangulong Duterte. Tanungin kita, di ba? Nagtatalinuhan kayo. Para kayo kay Pangulong Duterte. Salamat, PRRD. Biga-biga, Alpot Patutot. Tama ba? Na yung pinoprotektahan yung Alpotera ay pinicturan ang mga private moments ni Pangulong Duterte. Alam nyo ba yan? O di ba? Yung dating magkakakampi, ngayon nag-aaway-away na. May isang video pa itong si Maharlika. At dito malinaw na pera ang issue nila. Nagpakawala siya ng pera sa dahig. Ang question natin, sino ang nagbigay sa inyo? Sa'yo. Dahil tumahal mo ang Duterte, hindi mo iti-take advantage, girl. Magpo-produce ka ng pelikula na hindi ka nagpaalam o documentary. Hindi ka nag-courtesy sa pamilya. Nauna ko pa kang nalaman eh. Gusto mo aminin ko? Ako nagchika. Kasi hindi ko kaya. Ako ang nagmarites. Kaya nalaman na ikaw ay magpo-produce. Di ba pinatigil kayo? Di ba pinatigil kayo ng kaibigan ninyo? Ako na lang bagitin muna yung mga personalities. Di ba pinatigil kayo? Kaya nga hindi dumating yung personality doon sa apartment namin para mag-conduct ng mga interview doon. You are for money, girl. You are not for Duterte. Ikaw? May pondo? Tapos gagawa ka pa ng documentary? Really? Is that for PRRD? Wag kami. Doon sa mga troll niya, I know every detail. Nako, magandang subaybayan yan. Maglabas kayo ng popcorn. Dahil alam nyo naman, if you go against Maharlika, kahit na dati kayo magkakasama, maglalaglagan kayo. O ngayon, nilalaglag niya si Trixie, saka si Crisette. Abangan natin kung sasagot tong dalawang ito. Kaya ba nila ang powers ni Maharlika? Pinagmamayabang nga ni Maharlika na hindi mananalo itong dalawang ito pagdating sa mga ganyang issue nila. Kaya lang very sad, no? Sila na dapat ipagtanggol nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sila nagka-crumble na. Wala na kasi yung pinaka-foundation nila eh. Wala yung pinaka-rock nila, yung pinaka-haligi nila, si former president. At sa nangyayaring yan, ibig sabihin, nung na-detain si former president sa Dahig, hindi kinakaya ni Sara Duterte na pagbuklo din ang kanyang mga tao, ang kanyang mga alipores. And speaking of Harry Roque, ito naman si Harry Roque, takot na pero dinadaan niya sa pagalit-galit para mapagtakpan yung kitang-kita natin na nanginginig na sa takot dahil malapit na rin siyang bumagsak at mahuli at ibalik dito sa Pilipinas para harapin yung kanyang mga kaso. So dinadaan niya sa patuloy na paninira kay President Bongbong Marcos at sa gobyerno nito. Nung una, ang dinadakdak ni Harry Roque ay tungkol dyan sa gera sa Middle East na gusto niyang mag-leave si President Bongbong Marcos at ibigay daw kay Sara Duterte ang presidency. Panoorin po natin ito. Ang tanong, meron bang planong binubuo ang Marcos Jr. administration? Abay, baka busy pa rin party ng party at busy pa rin ang singhot ng singhot dyan. Itigil na muna yan. Sos Mariosep. Or kung talagang hindi mapitigil, talagang pumasok na sa rehab at ibigay na ang pamumuno kay BP Sara. At least panandalian habang tayo ay harap sa napakatinding pagsubok itong full-blown gera nga sa gitnang silangan. Hindi po biro-biro ito. In fact, kung ako si BP Sara, nako,
It is a nightmare to take over government now na merong full-blown war. Ano naman ang magagawa mo? Parang napaka-limited ng options mo. Siguro magagawa ng gobyerno na lang talaga is bukod doon sa maghanap ng alternatibong sources at talagang tutok ang salapi para sa mga ayuda dahil inaasahan natin na talagang tataas ang presyo ng lahat, magbigay ng pag-asa na kung tayo ay nagsasama-sama bilang isang bansa, pwede nating maibsan itong kahirapan na parating at pwede tayong manaig dito sa panibagong pagsubok na naman na haharapin natin itong giyera ng gitnang silangan. Pero yun nga po, no? Much as Inday Sara would consider it as a nightmare to take over government now, siguro naman papayag siya. Mas mabuti naman po na pumayag na si Marcos Jr. temporarily. Pwede naman po hindi siya mag-resign kung ayaw niya mag-resign. Pumasok muna siya sa rehab. Kasi ayaw naman niya magpa hair follicle test. Pero at the same time, nandyan ang ebidensya. So ina-assume ko na baka nga gumagamit siya. Kung talagang gumagamit siya, ay nako, maintindihan po ng taong bayan kung siya magpaparehab. At habang siya nagpaparehab, ibigay muna niya yung pamumuno kay Inday Sara. And much as Inday Sara would hate it, kasi ano naman ang gagawin mo kung ganito ka talagang kagulo at wala talagang pagkahandang ginawa ang gobyerno, no? Kahit papano at least manawagan siya na magbayanihan tayo. At tayo naman lahat ay mananaig, no, dito sa panibago na naman pagsubok na ating haharapin. Pero kung business as usual, nako, Pilipinas, fasten your seatbelt. Talaga pong this is a sinking ship. Kung talagang matuloy ang full-out war sa buong gitnang silangan, kung saan tayo po ay nakasalalay para sa 90% ng ating requirements para sa ating enerhiya. Fasten your seatbelt. Dahil unang-una, wala po talagang namumuno ngayon sa ating bayan. For whatever reason it is. Ang duda ng marami kasi bangag ang presidente. Sinasabi ko nga, I'm giving him the benefit of the doubt, kaya nga dapat magpa-hair follicle test na ayaw. So sa tingin ko, baka may katotohanan. Mantakin ninyo, ngayon ang ating hinaharap na pagsubok, gera na pwedeng magresulta sa pagkawala ng 90% ng lahat ng ating langis na kung saan tayo nakasalalay sa produksyon ng lahat ng bagay sa ating bayan. Hay nako, pero yun nga po, no? Talaga naman pong lahat tayong mga sumuporta dito sa Unity Team na nabudol, nagsisi na. Pero ang panawagan natin, matapos tayo magsisi, yun na nga po, pakiusap na lang. Naku Marcos Jr., kung meron ka pang kaunting pagmamahal na natitira para sa ating bayan, ibigay mo na panandalian. Sige na, mag-leave of absence ka na, ibigay mo na kay Inday Sara muna habang nagpuputukan dito sa gitnang silangan. Nang sa ganun, someone is in charge. Kasi Mr. President, alam naman namin ang sasabihin mo. Kung ordinaryong bagyo lang, ang dami-daming bagyong dumadaan sa Pilipinas, ang iyong nasasabi is, what do we do now? Lalo na ngayon dito sa dilubyong parating sa atin na talagang all-out war sa gitnang silangan. Talagang hindi lang what do we do now. Baka mamaya ikaw ay mag-give up na at sabing it's hopeless. Well, pwede ka naman mag-give up. We give you the benefit na karapatan mo naman magbitiw na tuluyan. Hindi naman ikaw sisisihin kung ikaw ay magbibitiw na dahil talagang hindi mo kakayanin itong paghamon nito. Pero whatever it is, whether be it permanent pagbibitiw o temporary, ibigay mo na kay Inday Sara, hindi mo kakayanin. Hindi ba? Sasabihin niya na mahirap ang sitwasyon ngayon dahil nga sa gulo na nangyayari sa Middle East. At sabi pa niya, siguradong mahihirapan si Sara Duterte pag siya ang naupo kapalit ni Bongbong Marcos sakaling ibigay ni PBBM yung presidency kay Sara Duterte. Yan ay suntok sa buwan na gagawin ni President Bongbong Marcos. Pinagpipilitan pa rin ni Harry Roque na magpa-hair follicle test. Bago pa mag-eleksyon, 2 beses na nagpa-drug test si Bongbong Marcos. Sinertify pa ng mga tao sa St. Luke's na totoo yung drug test. Pero siyempre, ipapakalat nila, hindi, kailangan hair follicle test. Hindi kami naniniwala dun sa kanyang drug test ng St. Luke's. So, kailangan daw mag-give up na si Bongbong Marcos at ibigay kay VP Sara yung presidency. Sasabihin niya, mahirap daw ang sitwasyon. Pero pinagpipilitan pa rin niya na dapat ibigay na ni Bongbong Marcos kay Sara Duterte yung posisyon ng presidente. Para bang kayang-kaya ni Sara Duterte yung sitwasyon na yun. Na masyado lang pinalalaki ni Harry Roque, ang layo natin sa Middle East. Apektado man tayo sigurado sa presyo ng langis,
presyo ng pagkain. Pero yung tayo sasabak sa gera sa Middle East, apakalayo naman nun. Gusto lang takutin ni Harry Roque ang mga kababayan natin. Hindi lang yan. Meron pang isang issue si Harry Roque. At yan naman ay tungkol sa ating justice system. Ito po yun. Kung talagang hahayaan natin na litisin ang Tatay Digong sa mga krimen na di umano'y naganap sa bansa, isara na natin ang Korte Suprema, isara na natin ang lahat ng hukuman sa Pilipinas. Dahil ibig sabihin, inutil ang hukuman sa Pilipinas. Naintindihan nyo ba yun? Handa nyo na bang aminin na inutil ang mga ating hukuman? And yet, tuwang-tuwa kayo na pinakidnap ninyo dahil sa tingin ninyo na wala yung balakin sa inyong pinaplanong Marcos Forever. Paano naman po yung Republika ng Pilipinas? Paano yung mga namatay sa labanan laban sa Espanya? Sa gera laban sa Amerikano? Sa gera laban sa mga Hapon? At yung mga lumaban sa diktadoryang Marcos Sr. Paano naman sila? At paano magkakaroon ng dignidad ang mga batang Pilipino ngayon na nalalaman nila na itinakwil natin ang ating sariling kababayan para litisin ng mga dayuhan na para bagang inamin na di natin kayang magbigay ng katarungan sa ating mga sariling kababayan. O hindi ba? Galit na naman si Harry Roque. At may pa-lecture pa siya. Sinasabi niya na isara na lang daw ang ating hustisya rito. Dahil pinayagan ni President Bongbong Marcos na maaresto at madala sa ICC si former president. Meron naman daw tayong hukuman dito, meron tayong justice system. Bakit doon daw sa foreign land lilitisin si dating Pangulo? Oh, ganun naman pala Harry Roque. Bakit hindi ka umuwi rito? Harapin mo yung kaso mo. Yan pala ang paniniwala mo na dapat dito litisin si former president. Bakit hindi mo gawin yun? May kaso ka nga dito dapat harapin. Patunayan mo muna yung sinasabi mo na talagang may justice system dito. Umuwi ka at harapin mo. Matapang ka lang dahil andyan ka Subukan mo yung tapang mo rito. Dahil dito, korte mismo ang haharapin mo. Para naman maniwala kami sa sinasabi mo na bakit kailangan dalin pa si former president sa ibang bansa at doon litisin, meron naman tayong justice system. Kung hindi daw gumagana, isara na lang daw dahil inutil daw ang ating hukuman. Sabi pa niya, parang inamin na daw natin na hindi natin kayang magbigay ng katarungan sa ating sariling kababayan. Patunayan mo muna, umuwi ka rito. Harapin mo at siguradong mabibigyan ka ng due process. Huwag kang matakot. Ang tapang-tapang mo nga dyan Kung ano-ano pa sinasabi mo, halatang takot ka naman na. So ano na lang ang ginagawa nyo ni Maharlika para kunyari matapang kayo? Yung mga videos ninyo, na iisa lang ang sinasayaw at sinisigaw ninyo? Yung bangag-bangag-bangag, ngiwi-ngiwi-ngiwi? Ito po yung sample. Meron pa rin? Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Niwi, niwi, niwi. Niwi, niwi, niwi. Niwi, niwi, niwi. Butod, butod, butod. Butod, butod, butod. Butod, butod, butod. X! Ay, nako, mga kawawang nilalang. Si Harry Roque nagtatapang-tapangan, pero iba yung sinasabi sa ginagawa. Si Maharlika, naku, kayo mga DDS, huwag niyong kakalabanin ang reyna ninyo, ang reyna ng mga fake news, dahil siguradong ilalaglag kayo, i-expose kayo sa social media. Ano ba naman yung kausapin niya? Itong sila Trixie Cruz Angeles at si Crisette Laureta Chu, sigurado naman meron kayong access sa isa't isa. Bakit ilalagtad ninyo sa publiko yung mga baho ninyo? Di nagkakabukingan na issue sa pera? Sa bagay, pagdating sa pera talaga at kayo ay sinaniban na ng greed o ng pagkasakim, talo-talo na yan. At yan ay napapatunayan natin sa nakikita natin gulo at away ng mga DDS. Hanggang dito na lang po muna tayo hanggang sa susunod na mga issues.
Maraming salamat po.